you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's
Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang masusunod. Salita mo'y nagpapalakas, ako'y walang takot. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang masusunod. Salita niya'y nagpapalakas, ako'y walang takot. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. English version. God is working on me to do His will, to do His will. It's working on me to do His will, to do His will. His word sustains and delivers me from fear to faith. God is working on me to do His will. Good morning, Jesus! Good morning! Naman, taas pa rin ang energy, Webes na. Magandang umaga po, Brother Boy, bati. Thank you, Lord. Magandang araw po sa lahat. At napakabuti ng Diyos sa ating lahat sa tustos ng pangangailangan ng ating spiritual na buhay. Salamat. At sama-sama ulit tayo na magparangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng salita niya na ating pinagtitipunan. Ayan, good morning po sa lahat. Welcome po. Lalo dito sa mga kasama natin sa online, na patuloy na ang tawag doon, dumarami upang sabi nga ni Brother Boy kanina, sabi ko, ba't di ka na naman nakatulog? Sabi niya, excited ako. Kailangan di makatulog pag excited. Ayan, sige po, tayo dire-diretso na. Magkaroon muna tayo ng opening prayer, Brother Boy. Mag-pray muna tayo. Thank you po, Lord. Salamat at tangi awat habag mo na kami nabubuhay ng maayos, O Lord. At ganapin mo po ang layunin mo sa iyong pag-assign sa amin sa umagang ito. Kung ano man po yung iyong ibig parating sa aming lahat, una kaming matuto, Panginoon, at sa isang espiritu na sumasa amin, hindi lamang po sa pagtuturo, kundi makaunawa po kaming lahat. At lakipan mo po na kapangyarihan ng bawat aral mo na maging buhay ng bawat isa, O Lord. Hindi lang mabago, kundi gumanda ang buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan, ating pong memory verse of the week, Psalm 40 verse 2. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Sa Tagalog, sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Sa umaga pong ito ay dalawa pong attributes uli ng Diyos ang aming pag-uusapan. Ang una po ay si Minister Boy at ang kanyang topic ay tungkol sa merciful God. Sa akin po ay the persistency of God. Humingi ng mga permiso kay Minister Boy, sabi ko, ang ganda ng prayer nyo hindi lamang maging pagtuturo, kundi magkaroon ng pang-unawa. So, maikli lang naman po to. Bear with me. Introduction po, bakit ba natin pinag-aaralan? Kasi minsan parang, sige, para lang may alam. Para saan? Kung puro alam, no? Puro, sabi nga, head knowledge, no? So, mabilis na bilis po, why do we need to study God's Word? Alam niyo, unang pumasok sa isip ko dito, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. Sabi dito, my people. So, kanya na. Di ba? Ang aking bayan, sabi dito, ay napapahamak sapagkat sila ay walang karunungan o pangunawa. At alam po natin ang binabanggit ng ating Panginoon dito, people are lost because they don't know God. Hindi nila lubusan, no? Yun ang dapat na salita, lubusang kilala ang Diyos. Maraming naniniwala na ang Diyos ay naririyan at siya ay kasama natin,
But beyond that, wala na. At ang masakit po nito, even mga bayan na niya, sometimes reject Him, they are indifferent, they are disobedient. Kasi nga, ang nangyayari, wala naman ho silang pag-aaral talaga kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ano? Remember that it's only through the scriptures, no? Not only, but of course, through the scriptures. Generally, the scriptures is the one wherein God reveals Himself through the power of the Holy Spirit. Walang private interpretation. Sa pamamagitan po ito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay hindi lang natin malaman, kundi, yung sinasabi ng opening prayer ni Minister Boy, maunawaan. No? Alala ko yung isang comfy values natin, di ba? Passion for God is passion for His Word. So hindi pwedeng sabihin, ay, mahal ko ang Diyos, gusto kong makilala ang Diyos. Hindi ka naman nagbabasa. Wala ka namang panahon upang tunay na saliksikin kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. No? So, they reject the very vehicle by which God revealed Himself to His people. Kaya ho, sabing, parang hindi na yata lumago. Okay, ikaw mismo, nalalaman mo naman yan, di ba, Minister? Parang stagnant, pinag-uusapan nga namin ni Sister Rhea kanina. Actually, hindi pala stagnant. No? Talagang nawawala ka pagka gano'n. No? Bumababa ang spirituality mo. No? Because they reject the very knowledge that comes from God. So napakahalaga po, kaya natin kailangan pag-aralan to para makilala natin ang Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang. The whole Bible is actually God telling us, ito ako, ito ang Diyos na nais kong makilala ninyo. Sa Matthew 7:21, ito malinaw na malinaw. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Paano mo susundin ang isang Diyos na hindi mo kilala? Unang-una, hindi kita pagkakatiwalaan dahil mo kita kilala. Ba't ako susunod sa'yo? Yun ho ang problema. Paano ka susunod sa Diyos na hindi mo mapagkatiwalaan? Kaya hindi ka susunod dahil hindi mo siya kilala. Sa James 19:20, you believe that there is one God. You do well, even the demons believe and tremble. Ito maganda, but do you want to know, O foolish man, that faith without action is dead? Paano mo sasabihin may pananampalataya ka? Well, based on false assumption of who God is. Puro spekulasyon. Palagay ko ang Diyos ganito. Sabi ng nanay ko, ganito ang Diyos. No? Pero hindi ka nakarinig mismo. So how can you develop a genuine faith? So sabi niya, hangal ka. Kasi sabi dito, faith without action is dead. Kaya nga walang action ng mga maraming Kristiyano. Kasi hindi na-develop yung kanilang genuine faith. So ito na po yun. Number one, bakit kailangan natin makilala ang Diyos? Our knowledge of God enables us to establish a right and personal and intimate relationship with God. Tandaan natin, isang bagay ang napakahalaga sa buhay natin. Nilikha tayo ng Diyos upang tayo patuloy na nakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa English, mas malinaw na, for us to be always in fellowship with our God. So, there is a need for a personal encounter with God. Unang-una, to bring us to realization of who He is. Kaya sabi nga ni Rhea minsan, tingnan mo, nasa fellowship na, nakahalukip-kip pa. Nasa fellowship na, nakatingin sa dingding, kung saan. Kasi nga, hindi makasamba ng tama, paano mo sasambahin ang Diyos na hindi mo naman kilala? Kagaya rin natin, pwedeng sabihin, ay, kumakanta ako, di ba? Ako'y narito, kahit nagtataas ng kamay, kahit nagtataas ka ng kamay. Totoo bang sumasamba ka dahil kilala mo ang Diyos na sinasamba mo? And at the same time, you come to realize who you really are. Dalawang aspeto yan eh. Pag ikaw ay nakakakilala sa Diyos, nakikita mo rin kung sino ka. Nalalaman mo rin na, nalalaman mo kung the glory of God, the amazing presence of God. So you become what? You become less and less of yourself. Sabi nga ni John, di ba? So yun po, no? Actually, that's the lesson 101 of humility. Posible ba, Brother Ernie, na makakilala ang tao sa Diyos? Ay, oo naman. Oo naman. Ito nga, kaya nga bakit po niyo Meron naitanong yan? Pero sa Matthew 11:27, na sabi ng Panginoong Yesus, ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapamahalaan. At wala raw nakakakilala, walang nakakakilala sa anak, kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama, kundi ang anak. At yung marapating pagkapahayagan ng anak. Kaya wala ka ibang gagawin kundi remain in Jesus. Kumbinsihin mo si Jesus na ikaw ay pagpahayagan.
Maliban kay Jesus, walang pagkakataon na makakilala ang tao sa Diyos. Totoo yun. Totoo yun. Kaya nga salamat na lamang sa kapahayagan sa bagong tipan kung sino ang Kristo at ang kanyang mga turo at ang pusong, punta tayo ulit sa sower of the seed, di ba? Kung ang puso mo ay talagang malusog, Kasi pagka ang pusong yan ay hahanap at hahanap sa merong Diyos. totoong pagkakilala ang tao, pagka mayroong tunay na pagkakilala ang tao sa Diyos, nagiging simple ang buhay. Madi-differentiate mo kung ano yung dapat mong gawin at yung dapat na gawin ng Diyos. Ayun. Pero mga bagay na hindi natin kontrolado sa Diyos lang. Yun, Ano totoo. po ba? Actually, pangalawa ko yun. Okay. Anyway, ito. Job 42, 5-6. I have heard you by hearing of the ear, but now my eyes has seen you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Ayun, ang naging epekto nung makilala niya, magkaroon siya ng personal encounter sa Diyos. Nakita niya kung sino siya. Okay? Pangalawa, our knowledge of God allows us to respond to Him in an enlightened manner based on the truth. Yan yung sinasabi niyo. Kapag kilala mo ang Diyos, may karunungan ka na paano ako tutugon doon sa pangyayari sa buhay ko. No? Hindi reaction, kung hindi response. Magkaiba ho yun. Ang reaction ay panic yan eh, di ba? Ang reaction eh, kung ano na lang yung emotion mo. Pero pag response, matalino ka, bunga ng kapahayagan ng Diyos sa iyo. At kung sino siya, nakatutugon ka ng tama, nakasiya-siya sa kanyang harapan. Okay? So, it's not a reaction but a proper response based on who God is. Kaya nga sa Ephesians 5:17, therefore, do not be unwise but understand. Balik na naman tayo doon. What the will of the Lord is and how would you know the will of the Lord if you do not know God? Pangatlo, meron pa Jeremiah 29:11. Alam na natin ito. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you a future and a hope. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin sa pangalawa ay understand. Ito po yung explanation niyan. It is not a promise to immediately rescue us, but a promise that God has a plan for our lives and regardless of our current situation, He can work through it to prosper us and give us hope. Ang taong di nakakakilala sa Diyos, kahit Kristiyano, ba't ganun? Pinanghawakan ko naman itong salita. Inuulit ko naman, claim ako ng claim. Pero hindi mo inuunawa kung ano yung pinararating sa'yo. Kaya minsan, ayoko na, wala naman nangyari. Kaya sabi dito, huwag kang hangal, unawain mo. Unawain mo. At kung kilala mo ang Diyos, alam niyo, pinakamasarap na pangunawa, hindi isip eh. Puso. Pag nagkakaintindihan ka, sa tao na lang, sa mag-asawa na lang, pag kahit na ano pa yung differences ninyo, pag nagkakaintindihan kayo sa puso, tahimik eh. So lalo sa Diyos. Pag nagkakaintindihan kayo, kasi may relasyon kayo eh. So pag nagkakaintindihan kayo sa puso, you don't have to ask God for any explanation. Bakit? Naiintindihan mo siya, hindi sa isip. Naiintindihan mo siya sa puso. At panguli, true knowledge of God affects, ito mahalaga to, maraming may gusto nito. True knowledge of God affords us to have access to God's divine resources and provisions which He has already provided for His people. Sa madaling salita mga kapatid, nang isilang ka, sa mundong ito, naroon na ang provision. Lagi nga sinasabi ng Mami Ligaya, ang problema natin, paano natin susungkitin? Lagi ko narinig sa Mami yan. Paano natin susungkitin? Ito ho ang sekreto. Kung patuloy nating pagnanasaing, makilala ang Diyos. Daniel 2:21b to 22, He gives wisdom to the wise, and knowledge to those who have understanding. Ang kaganda ng pangako ng Diyos. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness and light dwells in Him. So there you go. Ito po ang dahilan kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ho itong patuloy ninyong pakikinig at panunood, ano ho nangyayari dito? Abay, nabibless tayo pare-pareho. Bakit? Habang nakikinig ka, I am very sure of this, ang Diyos kinakausap ka ngayon. Kasi iba-iba naman ang level natin eh. Di ba? Iba-iba ang level ng pagkakakilala. So doon sa level na pagkakakilala sa inang Diyos, kakausapin ka doon. So listen very well with understanding at tatawagan ko na po si Minister Boy para sa kanyang topic on the merciful God. Brother Boy? Thank you, Lord. Gandang umaga po uli. Gandang araw. Sa Exodus 3:7 and 8, basahin ko po muna.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam kong ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Verse 8, kaya bumaba ako upang sila'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at masagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Pereseo, Hiteo at Jebuseo. Sa Matthew 9:36 sa New Testament, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ang mensahe ng ating Panginoon. So, kahit pa paano, alam niyo na kung ano yung topic ko. So, siya'y nahabag sa kanila, yung kahabagan. Yan ay, sa English ay mercy. Tinalakay na ito ni Minister Elmer nung nakaraan. Magkasama rin kami. Kaya lamang yung kanyang mercy ay mula sa Beatitudes. Matthew 5:7 yon na mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. At so hindi yun ang ating topic ngayon, hindi yung being merciful, kundi ang topic natin ay ngayon ay God's mercy, yung kahabagan ni Lord sa tao. Amen. At sa Proverbs 3:3-4, let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. At napakagandang talata niya ang Proverbs 3:3-4 na ma-combine yung mercy sa truth. Parang love din. Love without truth. Parang hypocrite. Pagka-truth. Without love, mabalasik di ba? Medyo ganon din yun. Ipapalit mo lang yung mercy doon sa love. Hindi pwedeng mahabagin tapos wala sa katotohanan. Ano yan? Sabi nga na isang tagapagturo, wishy-washy lang. Parang puro pakitang tao lahat. Pero kailangan combine ang mercy and truth. Amen? Sa lahat ng iyong mabubuting ginagawa, kailangan na ayon sa katotohanan. Amen? At ang God's mercy, yan ay cornerstone ng karakteristik ng Diyos. Pinatutunayan niya ng maraming beses na pagkabanggit sa Kanya sa Biblia. Sa King James lang, alam niyo kung ilang beses binanggit ang God's mercy? 262 times. So sa makatwid, talagang napaka-importanting mapag-aralan ng mga mananampalataya na merong Diyos na totoong mahabagin. Ang mercy ay yung matapat na pagtulong ng Diyos sa tao, sa lahat ng kanyang mga pangangailangan, sa kanilang mga kahinaan, kabiguan, kahapisan, kalumbayan. Yun yung mercy. Kaya tayo ngayon ay maganda ang buhay, hindi dahil sa ano pa mang mga iniisip mo, kundi tangi dahil mahabagin ang ating Diyos. Amen? Yung mercy, ina-activate niyan yung love, yung compassion. Ina-activate niyan. At sabi nga ng isang tagapagturo, mercy fuels compassion. So compassion in action ang mercy. So hindi pwedeng walang action. Yung ano natin, yung memory verse, sabi, ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mula sa balong malalim na puno ng putik, iniyaon niya ako at ligtas na dinala sa malaking bato. Awa ni Lord John.
Amen? Tayong lahat dumaan sa ganung kalagayan na parang dumaan sa mga problema na parang wala ng pag-asa. Talagang napakahirap, parang ang hirap dumaan, parang aayaw ka na, susuko ka na. Pero sabi ng isang nabasa ko, kapag ka ang isang legalist ay nakakita ro sa taong kinalalagyan nun, yung kinalalagyan ng tao na nasa isang balon na malalim na puno ng putik, ano yun? Magpipreach yun ng tungkol sa danger nung horrible pit na kinalalagyan ng tao. Magpipreach. Pero pagka ang relihiyoso ang nakakita, doon sa taong nandun sa horrible pit, magtuturo yun kung paano siya ay makaalis doon sa balon at para hindi na siya mabalik uli ron. So dahil magtuturo, merong number 1, number 2, number 3. Pero tandaan mo, ang Diyos, gumawa, hindi lamang niya basta nakita yung kalagayan ng sumulat ni Haring David. Hindi lamang niya basta narinig yung daing, kundi gumawa ng aksyon. Nakuha niyo po ba? Inahon siya at inilagay sa malaking bato. So yun parang binuhay niya yung kwento yung binugbog ng tulisan. Samaritan. Binuhay niya yung Samaritan, yung kwento ng Samaritan. Mercy is compassion in action. Kailangan may action. Hindi pwedeng Ngayon, katulad ng mga pagtuturo ng mga katangian tungkol sa Diyos, siyempre ang una dyan, unawain mo yung kanyang person, yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang pagka-Diyos. At ang Psalm 103, mamaya basahin niyo yung Psalm 103, punong-puno yan ng kahabagan ng Diyos. At nagsimula yan sa, bless the Lord, bless His holy name. At pagka binasa mo yung verse 8, napakaganda ng kalooban ng ating Diyos. Napakabagal magalit, kung umibig ay lubos. Parang kanon. At pinapahayag niya na talaga ang Diyos natin ay manggagawa ng kahabagan. Mahabagin itong ating Diyos. At sabi ng awit 111 verse 4, hindi inaalis sa ating gunita na siya ay mabuti at mahabaging lubha. Hindi lamang basta mahabaging, kundi lubha. Nakahin po ba? At kayo ba'y nakaranas na kayo ng kahabagan ni Lord? Amen. Ako'y dumanas ako nung awit 40, yung memory verse na yan. Nung ako'y madimanda ng estapa, ako'y sobrang na-depress. Kahit 5, wala ako, hindi ako mahawak ng pera. Andun lang ako sa bahay ng ate ko, nagtatago. Yung mga lupa nila ro sa paligid, inaasarol ko yun. Sabi ng ate ko, kumain ka na nga. Teka, sandali na lang. Hindi naman sa atin yan, asarol ka ng asarol dyan. Kasi feeling ko nasa munti ako. Umpisa mo na yung parusa mo. Pagka naalala ko, parang talagang, paano ka makakaahon doon? At hindi ko kailangan ng pera ng mga panahon na yon. Pero, salamat na lamang at kasi-share sa akin ng gospel na karoon akong muli ng lakas ng loob na harapin kung ano man ang magiging consequence ng aking ginawa. At true enough, talagang mahabagin si Lord. Sa mahimalang paraan, siya ang bumura lahat. Una, binura niya sa isip ko, pinatapang niya ako na makisalamuhang muli sa tao, magtrabahong muli, nawala ako sa depression. Binura niya sa isip ko yung aking pinagdaanan. At ang napakaganda ron, pati mga kasulatang may kinalaman sa aking nakaraan, burado lahat yun. Sige nga, saan ka dadali ng mga ganong experience? Wala kang ibang gagawin kundi mag-worker ka. Wala kayong magpupuntahan eh. Pagka nakaranas ka ng kahabagan ni Lord, ng kanyang mercy, malulula ka eh. Malulula ka. Minsan tumanggap kami ng blessing. Yung maliit na auto,
Sabi ko, brother, nakakalula talaga ang bait ni Lord. Hindi ka naman, hindi ka lamang inalis doon sa kinalalagyan mo na hindi maganda, kundi patuloy kang binibless. Nakakalula ang love ni Lord. Sabi niya, brother, hindi mo maidadrive yung auto mo. Bakit naman kako? Malulula ka, nahihilo ka. Binibiro ko na lang mga kapatid, pero sa totoo lang, nakakamangha pagka naintindihan mo. Alam mo, itong ginagawa natin ngayon sa Good Morning Jesus, ano to, nung araw, kwento-kwento lang tayo sa kompi. Bagamat marami talaga na bless, pero ngayon talagang pinauunlad ni Lord yung ating buhay spiritual eh. Kung tawagin yan ni Pastor Alex, offensive study. So offensive study, kailangan yung display ng new life mo, offensive din. Kailangan makita sa bawat nag-aaral. Amen? Kaya napakaganda na hindi lang tayo inalis sa balong malalim na puno ng putik, parang kumunoy, habang nagkukumahog ka, lalo kang lumulubog. Hindi ka lamang inalis doon, kundi inilagay ka sa malaking bato. Sa gayon, naging panatag, taglay na buhay ko. Kaya ngayon, hindi pa huminto si Lord ron, kundi pinuno niya ng awit yung ating mga puso. Bagong awit, bago. Kayo ba nakalikha na kayo ng, alam ko nakakalikha ng awit rito, si Sister Sally lang. Alam nyo, pagka sinabing bagong awit, ang pinakakanta ko sa mga prayer meeting, alam nyo kung ano, yung mga luma nating kanta, kasi yun lang alam ko. Yun lang alam ko kantahin eh. Pero pagka kinakanta ko yun, laging bago sa akin yun. Kasi lagi akong may experience doon. Nakuha niyo po ba? At salamat sa Diyos. Yun lang mga tandaan natin, ang Diyos natin hindi katulad ng mapagparusang Panginoon. O kaya mabagsik o malupit na amo. Kaya minsan maraming tao na natatakot lumapit sa Diyos. Para bang ang Diyos ay pulis na konting pagkakamali mo, hulihin ka. Konting pagkakamali mo, hambalusin ka. Hindi ganun. Ang Diyos natin ay mahabagin. Amen? At ngayon, sa Biblia, maraming halimbawa, hindi lamang yung memory verse natin. Sa Biblia, sa Genesis pa lang, habag na ng Diyos ang nakikita natin. Kung matatandaan ninyo, si Adan at si Eva, nung kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, nalaman nilang sila ay hubad. At sa gayon, nalagay sila sa kahihiyan sa isa't isa mismo. Kaya sila ay nagtakip ng dahon. Pero alam nyo, kahabagan ni Lord, pinalitan ng Diyos ng balat ng hayop yung kanilang mga damit, silang mag-asawa. Pero wow! Pero ang hindi ko pa naririnig na teaching sa marami na nagtuturo, sila ay pinalaya sa Eden, sa garden. Pinalaya sila. Para tuloy pinalayas, parang sila ay parang malupit si Lord. Ano ba naman yan? Nilikha mo tapos palalayasin mo. Ang hindi natin alam yung reason kung bakit sila pinalaya sa garden. Ang sabi ng Diyos, ngayon ay meron na silang alam. Baka makain nila yung bunga ng puno na nagbibigay ng buhay at sila ay hindi na mamatay. Isipin mo na lamang na mabuhay ka habang panahon na ikaw ay nasa kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, mabuti pa paalisin nila natin sila rito. Kaya nung sila'y lumabas sa Garden of Eden, pinabantayan sa anghel yung garden para sila hindi na makapasok uli. At hindi lamang yung anghel ang nagmamatay, kundi merong espadang nagniningning. Talaga ang higpit ng pagbabantay. Amen? Kaya ako kinukwento sa inyo, para makita nyo na ultimong kamatayan sa mga Kristiyano ay totoong pakinabang. Kaya nga doon sa aking ipinost sa Facebook, sa 1 Corinthians 3:21, 22, ang lahat ng ito ay sa inyo. Walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Ang lahat ng ito ay sa inyo. Si Pablo, si Pedro, si Apollos, inyo. Lahat ng preacher, inyo. Lahat na ikalulusog ng inyong buhay spiritual, inyo. Amen? Ang sanlibutang ito, inyo. Yan ang mission field natin. Lahat. Amen?
Buong sanlibutan. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Inyo yan. Tapos sabi, ang buhay inyo. Marami ang hindi nakaka-enjoy ng buhay. Pero kasama sa gift yan, ang buhay inyo. Katulad ng experience namin kahapon. Matagal na akong nagpupunta ng Tagaytay at na-assign pa ako sa Mendez. Pero yung mga napuntahan namin kahapon, ngayon ko lang napasok lahat yon. Kaya enjoy na enjoy ako hindi lamang sa pagmamahal ni Lord, kundi yung kahabagan niya. Kahabagan, grasya, awa, pabor, lahat. Amen. Grabe kung magpamala si Lord ng pagmamahal sa atin. So, inyo yun. Ito, kaya ko binabanggit yan. Ang buhay inyo, ang sanlibutan inyo, ang mga preacher inyo. Ang kamatayan, inyo rin. Grabe yan. Takot ba kayo sa kamatayan? Pagka binasa niyo yung 1 Corinthians 3:21 hanggang 22, kasama sa gift sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay inyo. Amen? Alam niyo yung bungang kahoy na ipinagkait sa tao? Yung bunga ng bungang kahoy ng buhay? Pag binasa niyo ang Revelations 22, kasama yan sa reward ng lahat na magtatagumpay. Lahat ng naglilinis ng kanilang kasuotan. Grabe, kaya sabi, sobra naman yan. Kaya nagkaroon, yan lang pag-asa na yan na tayo makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Sobrang kahabagan ni Lord yan. Wala tayong kakayanan yan. Pero ang Diyos mismo sa kanyang karunungan, siya mismo ang gumagawa ng paraan. Amen? Ang mga Israelita sa disyerto, yung mga Israelita, kanina yung teksto natin, sa sobrang pagdaing ng mga Israelita, bumaba ang Diyos para sila ay iligtas. Sa awa ng Diyos, sa awa at habag ng Diyos. Pero sa Exodus 16:3 hanggang 4, yung mga Israelita, sabi niya, buti pa, pinatay na tayo ni Yahweh sa Egypt. Doon, at least, merong karniron, merong tinapay, may kanin, lahat, nakakain natin. Mabuti pa, doon na lang tayo namatay. Alam mo, puro reklamo. Pero ang sagot ni Lord, uulan ng mana, kumain kayo, eat all you can. Grabe, ang sagot sa reklamo, habag ang nais ko. Hindi yung inyong mga hain. Kasi lahat ng inyong hain galing sa akin yan. So, nung may time, nung ako'y ma-opera noon, tinitiis ko talaga yung sakit. Yung sakit ng tiyan ko. Kasi ang stand ko, kung ibig akong pagalingin ni Lord, kahit walang medicine. Kung pagagalingin ako ng Diyos, kahit walang doktor. Kaya tiis lang ako ng tiis. Kaya si Linda lang nakakaalam. Gumagapang talaga ako ron sa loob ng kwarto. Tinitiis ko yung inaantay ko, waiting patiently upon the Lord. Kaya lamang, talagang hirap na ako. Nakita ni Linda, nagsumbong kay ate. Kaya, ayun, nadala ako sa ospital. Pagdating sa ospital, opera ka agad. Meron palang bukol na malaki aking. Alam mo, pagdating sa ospital, ang binigay sa aking word ni Lord, habag ang nais ko, hindi hain. Parang ibinigay ko na kay Lord yung aking buhay, yung aking katawan. Ang dami-dami palang mga pain reliever. Mga kapatid, sa bawat pagkakataon ng ating buhay, bawat pangyayari, may itinuturo sa atin ng Diyos. Amen? Pero mo yun, puro reklamo mga Israelita, pero ang ganti ni Lord, answered prayer, hindi nyo ba karanasan yan? Na may time, nakakahiya pagka iniisip mong mabuti, nakakahiya yung kalagayan natin . Kaya, huwag kayo magtaka kung bakit ako'y nagiging iyakin. Kasi, ninanamnam kong mabuti yung aking mga itinuturo. Kaya kung ako lang nakakaintindi noon, okay lang yan. At least ako natututo. Amen? Si Haring David. Ano yan? Kung tawagin ng Diyos yan,
lalaking handang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Anointed king. Amen? Giant killer, parang very strong. Pero isang babae lang, laglag na. Katakot-takot na bunga, ibinunga ng simpleng kasalanan, lumawak na ng husto. Pero ang napakaganda kay Haring David, palahingi ng tulong. Amen? Kaawan po ninyo ako na isang makasalanan. Ganon ang kanyang puso. Kaya laging kinahabagan, laging kinaawan. Si San Pablo, alam naman natin ang buhay ni San Pablo. Kung sa atin lang standard, hindi ka alis hindi mo iiwan yung kalagayan mo. Pero habag ni Lord, ang Diyos mismo gumawa ng paraan para siya'y maalis doon sa ganung kalagayan. Maraming halimbawa ang Biblia, mga kapatid. Yun lang natatandaan ba ninyo yung babaeng nahuli sa pangangalon niya? So, hindi natin alam kung ano yung sinusulat ng Panginoon doon sa lupa. Pero sabi niya ro sa mga nag-aakusa, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Nag-alisan lahat Kaya tanong niya ro sa babae, meron bang humatol sa iyo? Wala po. O ako, hindi mo rin kita hatulan. Humayo ka na at huwag ka na magkasala uli. Alam niyo yung babae na yun na nahuli sa pangangalo niya dahil sa nakaalam ng kahabagan ni Lord? Nag-worker yun Nag-worker. Kasamang humahayo ni Jesus yun. At ang maganda, ipinahayag ng Biblia na yung kanilang kabuhayan ang ginagastos nila sa ministry. Mayaman na tao yun, yung babae na yun. Grabe. Kaya salamat na lamang at merong Biblia. Kung hindi, mananatili tayo na kapag narinig natin yung pangalang Mary Magdalene, makasalanan na talagang parang wala ng pag-asa. Pero mightily, ginamit ni Lord yun. Kaya salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Palagian. Hindi mahabagin ngayon, mamaya judgmental. Hindi. Ang pagiging mahabagin ng Diyos ay palagian. Kasi ang Diyos natin, hindi lamang naman siya basta mahabagin, kundi siya yung kahabagan mismo. He is mercy. Amen? He is not just merciful, but He is Himself mercy. Kaya dapat maintindihan natin yun. Kaya salamat hanggat nananatili ka sa Diyos. Patuloy mong mararanasan yan. Si San Pablo, sabi ni San Pablo, isang bagay ito ang katotohanan na dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Jesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. At ang sabi ni San Pablo, ako ang pinakamasama sa lahat, pero ako ay kinaawaan niya, kinahabagan, upang sa pamamagitan ng aking buhay ay makita ng marami kung gaano si Jesus katyaga. At sa gayon, marami ang sumampalataya sa Kanya at pagkalooban niya rin ng buhay na walang hanggan. Amen? So, palagian na ang Diyos natin ay hindi lumiliban sa katangian niya na pagiging mahabagin. Lahat ng tinatanggap mo ngayon, dahil lamang sa kahabagan ng Diyos. Ang sabi ng awit 103 verse 2, bless the Lord and forget not all His benefits. Si Yahweh ay papurihan, mabubuti niyang gawa ay huwag kaliligtaan. Siyempre, pagka-alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos, napakarami nating tinanggap na financial, material, family, lahat, ang daming blessing. Puro talagang kikip-kipin mo yon at lagi pagpapasalamat sa Diyos. Pero pagka binasa mo yung verse 3, hanggang 5, makikita mo ron yung mga yung foundation ng ating pasasalamat kay Lord. Ang sabi ng verse 3, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit,
Ginagamot niyang lahat. Maraming blessing, araw-araw, dumadating, pero wag mo kaliligtaan yon. Nakapirmis yon na ikaw ay pinatawad. At anumang iyong sakit, pati sakit ng isip, sakit ng labi, sakit ng bulsa, lahat ng sakit, ginamot niyang lahat. So, ibig sabihin, naisaayos lahat. Amen? Sa verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. So, sa Diyos, ang Diyos talaga ang nagpapala. He provides healing, forgiveness, redemption, and He satisfies us. Kung siya ang Diyos na kumagpala, ay kasiyahan habang buhay. Kay Sister Nene ko lagi narinig yun. Diyos na kumagpala ay kasiyahan habang buhay. Ano man ang nangyayari sa iyo, ano man ang katayuan mo sa buhay, hindi nababago yun. Yun pa din yun. Nakuha niyo po ba? Siya yung Diyos na mahabagin. At ang pasensya niya, walang sawa. Sabi ng Awit 103 verse 8 and 9, the Lord is merciful and gracious, slow to anger. So, wala namang ibang binabanggit doon kundi yung kanyang patient. Amen? Yung kanyang long suffering. Si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit. Wagas ang pagmamahal. Banayad kung magalit, kung gumibig ay lubos. Meron talagang mga dapat na ikagalit sa tao. Ang mga tao, nature natin na tayo ay mga magagalitin, mga walang pasensya. Amen? Pero pagka magagalitin, pagka nagagalit ka, normal lang yon. Kasi meron tayong emotion eh. Pero kapag ka ikaw ay laging galit, hindi normal yun. Kailangan isaayos yun. Binibigyan mo ng pagkakataon ng dyablo sa buhay mo. Ganun lang kasimple yun. So, hindi ugali ng Diyos yun. Ang Diyos ay mapagpasensya. Hindi ugali ng Diyos ang laging mainit ang ulo. At kasama yan sa pagiging mahabagin ng Diyos, yung kanyang pagiging mapagpasensya, mapagpaubaya, mapagpaumanhin, mapagpatawad, lahat. Sabi ko nga sa isang post ko sa Facebook, ang kalye ay parang buhay espiritual. Sa kalye, maraming may initang ulo, maraming bulastog na driver, marami. Hindi mo makikita ang mga pagpapasensya dyan. Talagang patapangan, pagalingan, ala. Pero sa Christian realm, may mga tao rin ganyan. At ikaw rin ang magbibigay palagian. Lagi kang mangyayari lamang yan kapag ka nakasurrender yung life mo kay Lord. Pagka hindi, lalaban at lalaban ka eh. Amen? So, sa ngayon, sa Awit 103 verse 10, tignan nyo, kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Di niya tayo sinisingil sa nagawa nating kasalanan. Kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Nung buhay pa si Mami, lagi ko naririnig sa kanya na mabuti na lamang hindi tayo pinapatulan ng Diyos. Patawarin tayo ng Diyos lahat. Mabuti na lamang. Alam nyo, nung tayo hatulan ng Diyos ayon sa ating kilos, gawi, pananalita, laglag tayo lahat eh. Bakante ang langit. Iwan tayo lahat sa baba. Pero salamat na lamang at habag, awa, pagmamahal ni Lord. Nagkaroon tayo ng pag-asang makasama ng Diyos sa kanyang kalwalatian. Amen? At kung magparusa ang Diyos, hindi katumbas ng ating mga pagkakasala. Pagka binasa niyo yung Panaghoy 3:32,
kahit sa pagtutuwid ng Diyos, pag-ibig pa rin niya ang kumikilos. Walang pagkakataon na nagalit ang Diyos sa tao. Itinutuwid lamang niya tayo. Ang mga magulang natin, itinutuwid tayo ng ating mga magulang dahil doon sa inaakala nilang tama. Pero ang Diyos itinutuwid tayo para sa ating ikabubuti. Kaya pagka ang Diyos ang kumilos, lahat, pagkaganda. Tandaan natin, wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay hayag at lantad. At tayong lahat ay magsusulit sa Kanya. Amen? Kaya ngayon pa lamang, iayos na natin ang ating mga puso. Marami talaga puso, totoo yan. Pero merong talata na pinalitan na raw yung ating puso, di ba? Ako, hindi ko na word ni Linda yon. Hindi ko na gaanong pinapansin yun. Basta ang mahalaga, nararanasan ko ngayon yung bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Marami pa rin ako sablay, pero ang mahalaga, yung puso ko na nagnanais na makasunod. Hindi man ako nakakasunod, pero nagnanais akong makasunod. Hindi naman kasi madali. Maraming aral ang Biblia na hindi ganong madali. Pero ang mahalaga, ako'y pinatawad. Amen? Katulad nga ng aking nabanggit kanina, yung ating memory verse, pag-aralan nyo mabuti yan, na mula sa walang kapag-asang buhay, hinango tayo ni Lord at ngayon, na-enjoy natin ang lahat ng biyaya. Amen? Hindi lamang financial, hindi lamang material, kundi pati yung mga tao na masasaya na kapi-kapiling natin araw-araw, maya't maya. At sila man ay masaya rin sa atin. Masaya tayo sa kanila, masaya rin sila sa atin. Thank you, Lord, na yun. Masarap mamuhay ng walang kagalit. Masarap mabuhay na ang lahat ay kangitian, lahat ay kabati. Kaysa naman, ismira kayo ng ismiran. So, salamat sa Diyos at thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Salamat, Minister Boy. So tayo dumako muna sa pagbati sa mga may kaarawan ngayong July 4. Okay, siyempre excited ako kasi nawawala yata yan. Excited ako kasi ang una nating celebrant ay walang iba kundi ang aking ex-girlfriend, si Sister Eloy Akayan. Ayan, happy birthday, labi-labi. Ayan, susunod Sister Sofia Bora, yung kasama natin kahapon, ano? Sister Julie Caray, kapatid ni Sister Olive. Sister Lilia Miranda. Ayan, so happy anniversary rin kay Brother Ray and Sister Levi Gicaro. Enjoy your day, mga kapatid. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday po at happy anniversary sa ating mga kapatid. So diretso na po tayo sa pangalawang bahagi, God of Persistence. Naririnig niyo ba lagi itong God of, hindi ba? God is merciful, God is compassionate, God is powerful, pero God is persistent. Natawa nga ako kasi sa Tagalog ang persistent, makulit. Well, in a human aspect. Pero tignan po natin ito, no? Ito isang sa akin, very important ito. Naging malaking bahagi ng buhay ko to bilang isang Kristiyano. Salamat na lang at isa sa mga hinihayag sa atin ng Diyos. Psalm 86:15 ng Good News Bible. Ito lang verse na to, makulit na tingnan nyo. But you, O Lord, are merciful
and loving, always patient, always kind, always faithful. O, hindi ba makulit yun? So makita natin dito yung another word for persistence is the consistency of God. Ayan. So tignan pa natin tong King James Version ng Psalm 86:15. But you, O Lord, you are a God full of compassion, gracious, long-suffering, and abundant in mercy and truth. So ano ho ba ang pinaparating sa atin ng tinatawag na Psalm 86:15? Yung binabanggit kanina ng ating kapatid na sabi niya, ang lahat ng ito ay laging naririyan. Yan ang sinasabi niya, no? So ito pong persistency, dalawa po ang nakita ko dito, na God is persistent. First, ang isang ibig sabihin ng persistent is continuing to exist or to endure over a long period of time. So as far as His being God, as far as His existence is concerned, it is persistent. Kaya nga sa Psalm 90 verse 1, before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. So yun po yung ibig sabihin ng God is persistent because He will always and will be always God, and He will always live forever and ever. Yung pangalawang ibig sabihin ng isa pa pong ibig sabihin ng consistency na persistency na napakahalaga ay ang katotohanan ng Diyos. Yan yung binabanggit. Ito yung sinasabi natin na gusto natin pag-aralan. Ito ang Diyos. Consistent siya sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang existence. Consistent din siya sa kanyang katotohanan. Mahalaga po ito kasi ito ang kontrobersya sa panahong ito. May kanya-kanya na hong katotohanan ngayon. In fact, sa Amerika, may mga kabataan na nagsasabi ng ganito, I am God. I am God and this is my reality. So my reality is not God. My reality is not the truth of God. My reality is my reality. Kung ano ko tinitignan ng buhay, kung paano ko tinitignan ang realidad ng mundo, yun ang totoo kasi Diyos ako. Balintuna sa sinasabi ng persistency of the truth of God. Alam natin to. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. So kailanman hindi po magbabago, hindi po kailanman wala hong dagdag bawas sa katotohanan ng salita. At mahalaga ho yan sa Kristiyano, bunga ng nangyayari sa kasalukuyan. Yan po ang ating Diyos. Malinaw po, ang ating Diyos kailanman hindi sumasabay hindi yan sumasama. Ang majority, ito ang gusto. Ito ngayon ang poll ngayon, wala hong ganon. Kaya ho, ang Christian doctrine ay ayaw na ayaw ng mga tao sa mundo. Ayaw na ayaw yan ng mga taong walang pagkakilala at pagkatiwala sa Diyos, sapagkat hindi nila tatanggapin na ang katotohanan ng Diyos kailanman ay hindi kailanman magbabago. Pero magko-concentrate tayo dun sa isang ibig sabihin ng persistence. Continuing firmly, ito yung sinasabi ni Brother Boy, continuing firmly in a course of action, patuloy niyang gagawin, patuloy niyang kung ano yung nasimulan niya, hindi siya lalayo doon. Yung pa rin ang gagawin niya, no? In spite of difficulty or opposition. Sa madaling salita, lahat ng attributes niya, lahat ng qualities niya, patuloy niyang iaabot. Yung nga sinasabi niya, the groundwork of God's character is mercy. Kaya nga mula doon sa habag na yon, lahat ng compassion, generosity, lahat ng ito, doon humuhugot at ito ang patuloy nating mararanasan. Mahalaga po yun. Ako na lang po, kahit nung Kristiyano na ako, pag medyo malalim yung nagawa kong mali, hindi ako pumabalik sa Diyos. Hindi ako lumalapit. Unang-una, hiyang-hiya ako. Pangalawa, parang ang kapal naman na mukha ko, nagawa ko na naman to. Yun ang pagkakakilala ko sa Diyos. Yun nga yung araw ng turo sa amin. Isang Sunday ka lang hindi magsimba, sa impyerno ka na agad. Ay, sino naman gusto magmahal sa Diyos na ganyan? Yun ho ang kinatandaan ko, kumbaga. Kaya nga, yung sinasabi mo kanina na hindi ka makalapit, may mali ka, paparusahan ka na. Hindi ho ganun ang Diyos. Ito nga yung persistency, yung compassion, yung mercy, yung grace, andoon lagi. At kailangan maintindihan mo yan, kapatid. Yung sinasabi niya kanina na tignan mo yung grasya, huwag yung disgrasya.
Okay? So, makita natin dito, may ginamit na salita long suffering. Ang ganda ng ibig sabihin ng long suffering. To continue to remain even though one faces disobedience, indifference, resistance, or rejection. Which is kung titignan mo sa isang Diyos, magbibigay ka pa rin ng habag, tutulungan mo pa rin, mamahalin mo pa rin. Paano hindi mo mamamahal at sasambahin itong Diyos na ito? That in spite of our indifference, many times, tayo na lang, huwag na tayong lumayo. After rejection, naroon at naroon ang patuloy na pagdudulot niya ito sa ating buhay. So our God is long-suffering. At makikita natin ito sa love affair niya kay Israel. Naku, pag binasa niyo ang Biblia, talaga naman sabihin ng Lord, patatamaan ko na kayo ng, talaga naman, di ba? Pero mapapansin niyo yung persistency ng Diyos. He never fails to send His spokesman. Lagi siyang may pinadadalang di ba? Papatayan, papadala uli siya. Ikukulong, papadala uli siya. Hindi siya tumitigil. Sa tao, bahala ka na sa buhay mo. Abay, sobra ka na. Di lalo na yung kanilang love affair ng bayang Israel. Harapan siya. Harapan siyang talagang winawaldas ang kanyang pagka-Diyos. Pero Jeremiah 7:1, and to God continues to speak to His stubborn people. Alam nyo, lalo na yung kay Jeremiah, paborito ko kay Jeremiah kasi doon ko nakita para bang, the word is, I'd like to use that word. God practically stooped down to His people. He practically stooped down to His people because He wants to really show how much He cares for them. At tayo mismo, nadadanas natin yan, di ba? Kahit tayo mismo, ako na lang, lalayo, magtatampo, ayoko na, ganito, ganyan. Tapos paglabas mo ng bahay, may dadaang sasakyan sa'yo, may Word of God. Manonood ka ng sine, yung aktor, kausap mo, ang lalabas sa bibig ng aktor, Word of God. Walang lugar kang pupuntahan eh. May kakwentuhan ka na naiinis ka na dun sa buhay mo, ang lalabas sa kakwentuhan mo, Word of God. Saan ka pa tatakbo? Kaya yung yung Psalm 139, totoo talaga eh. Kahit saan ka magpunta, naroon ang Diyos. Ito na lang, isa example. Kita nyo, alam naman natin kung paano winaldas ng bayan ng Israel ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Pero tignan nyo, siya pa rin. Tignan nyo, Isaiah 1:18, come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Halika! Naalala ko yung nanay na lasing na lasing yung kanyang anak. Nagwawala. Pinuntahan ng ina. Nak, uwi na tayo. Ano sabi ng anak? Umuwi ka, matanda ka. Umalis ka dito. Ginaganon yung ina. Ano sabi ng ina? Nak, halika na, tama na. Para, there are times when I experienced that. When God would tell me, Ernesto, yung tigas ng ulo mong yan, halika dito, halika. Naintindihan kita. Ako gumawa sa'yo, halika dito. Ay para namang kayo na magsalita. Ito ang ating Diyos. Ito ang ating Diyos. Ito nga, the God with a big heart na sinasabi ni Minister Boy kanina pa. Sa Romans 11:1-2, kinalimutan ba niya ang bayang Israel? Sa tigas ba naman ang ulo nito, di ba? Abay, yung buong Biblia. Hanggang sa New Testament, di naman natapos ang tigas ng ulo eh. Tingnan niyo sabi ni Paul, 11:1-2. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ng Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Did you hear that? Nasa simula pa'y pinili na niya. It's not because of who we are and what we have, what we promise. Pinili ka, kapatid. Hindi nagkamali. I'm talking here to the people of God right now. Pinili ka ng Diyos at alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay magpakababang loob na bumalik sa Kanya at magpatuloy. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos tulad ng tao. Salamat na lamang.
Napakahalaga po talagang makilala natin ang Diyos. Kasi every time we go to a certain situation, alam mo ang basihan ng iyong gagawin kung sino ang Diyos mo. Hindi yung, ay, ito Lord, pangako, magpapakabait na ako. Lord, ito, aakit ako ng bundok, tralala, para pakita. No. Kung kilala mo ang Diyos mo, kaya nga sabi ng Diyos, di ba, come boldly to the throne of grace. You come boldly. Why? Because you know me and I know you. Magkakilala tayo. At kung kilala mo ako, kailanman hindi ka nalalayo sa akin. Kinakausap tayo ng Diyos pare-pareho dyan, mga kapatid. At isa yan sa pinakamahalagang pagtuturo na dapat nating panghawakan. At hindi natapos sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ayun, nabanggit na ni Brother, andyan pa rin ang kanyang anak. Basahin ko lang po sa Hebrews 11:1. God who has various times in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Yun na nga po, no? And in these last days spoken to us by His Spirit. So what is God telling us about His persistency? Listen, God does not and will never give up on His people. He will never give up on you. He will never quit on you. Why? Because you are His. Yun ang tignan mo. Pag nakita mo yung kapatid, magbabago ka. Did you hear that? Doon ka palang magbabago. Ang babago sa atin ay kung sino ang Diyos natin. Kaya nga ang karunungan ng Diyos ay napakahalaga because that will be the turning point of your life. Nung araw, kung ang buhay pa rin natin magpakabait, don't hear what I'm not saying. Pero kung ang buhay mo ngayon magpakabait at magpakabait, walang mangyayari sa buhay mo kung hindi mo kilala at wala kang ugnayan sa Diyos na buhay. He graciously continues to draw us into a deeper intimacy with Him. Are you listening? What is God doing until now? He is drawing you to a closer, to a more intimate relationship. Kasi alam niya kung sino tayo, na kailangan nating masumpungan kung sino siya talaga upang mabuksan ang mga mata nating spiritual kung sino ang Diyos na tumawag sa iyo. Again, we always hear that it's not about us, it's all about God. It's knowing who God is, what God is doing in your life, God's plan for you. It's all about Him. Kasi nga, tinuro sa atin nung araw, magpakabait ka. Hanggang ngayon, naririnig natin, gumawa ka ng mabuti, basta nagsisimba ka, basta Nasaan na Diyos doon? Puro ikaw yun Nakasentro lahat sa gagawin natin. Walang pagkakakilala. And, into a deeper intimacy with Him so that we can embrace. Ayan na ang result. So that we can embrace His love, His grace, and growth He has gifted us. Even our maturity will come from God. Ano sabi dito? By drawing us near to Him, we start to embrace. Doon natin unti-unting nayayakap ang habag ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi hindi lang naintindihan nakikilala mo na ang Diyos na nagbibigay nito. Pangalawa, Romans 2:4. Ito maganda rin to. Or do you despise the riches of His goodness and forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Itong verse na ito sa Romans 2 actually, sinasabihan niya, kung maka-judge kayo ng ibang tao, di ba, minsan tayo, Lord, bumalik ka na, sama-sama na ng mga tao. Di ba? Ang gulo-gulo na. Sige, may mga nagdadasal lang ganyan, di ba? Dumating ka na, Lord. May kinalaman ito doon Ba't ba kayo nagmamadali? Hindi nyo ba alam, ang habag ng Diyos, ang magdadala sa mga taong ito para magsisi? Mapapahamak ito pag dumating na ako ngayon. Kasi pagdating ko, judge na ako. Nakita niyo yung persistency? Alam niya nangyayari sa mundo. Alam niya kung paano ngayon, especially in the West, especially in the States, kung paanong tapakan, yurakan ng mga maraming unbelievers sa States ang pangalan ni Jesus. Ginagamit ng pagmumura Napapanood niyo sa sine. Anong pagmumura ng mga tao doon? Jesus. Ang Jesus sa kanila, pagmumura yun. Alam na Diyos yun.
Pero mahabagin siya ang sinasabi nga, yung persistence niya, hindi pwede, hindi pa ako babalik. Bakit? Paano ito makapagsisisi kung babalik na ako ngayon? God is serious in the business of saving His people by consistently and persistently extending His mercy and grace to sinners that will be brought to repentance. Ay minsan, sa totoo lang po, tayong mga Kristiyano, feeling natin, ligtas na kasi. Di ba? Okay na ako eh. Sige Lord, langit na. Paano yung kamag-anak mo? Paano yung kapitbahay mo? Hindi ba naisip yun? Paano yung mga taong walang pagkakakilala? Mag-ingat tayo doon. Pero may pangalawa ito. His persistence attribute continues to conquer our hearts and mind. By His persistence, His people are sanctified. Akala mo okay ka na? Kaya siya persistent at kaya siya handito pa ngayon kasi pinababanal ka pa. Dahil araw-araw nagkakasala pa tayo. Di ba nagbibiruan tayo minsan, basta ako banal na. Biruan lang, di ba? Pero totoo yan because that's our goal. And without the persistence of God, you will never reach sanctification. So salamat na lamang sa tiyaga ng Diyos na patuloy siyang naghihintay pa upang marami pang tao ang makarating sa point ng pagsisisi. Pangalawa, para ikaw at ako ay makaranas ng tunay na buhay na may kabanalan. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kaya nga't salamat na lang nasasabihin natin, sige Lord, wag muna. Bakit? Marami ka pang aayusin sa akin. Pangatlo't huli, Romans 9:22-23. What if God, wanting to share His wrath, to make His power known, endured with much long-suffering the vessel of wrath prepared for destruction, that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, without which He has prepared beforehand for glory. Maganda itong sinasabi. Kung nais ng Diyos na ang maipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang habag sa mga taong kanyang paparusahan. Hindi na pa yun? Ano raw? Pakita niya ang habag sa mga taong kanyang paparusahan. Anong sinasabi sa atin dito? The purpose of God's patience, listen, is to show His surpassing glory in dealing with His people. His persistence is His glory. Simple explanation. Walang taong hindi naligtas ang pwedeng sumbatan ng Diyos na magsasabing, hindi mo ako iniligtas. Wala kang binigay na grasya sa akin. Hindi mo ako tinulungan. Kaya nga, ang kaluhalatian niya ay ang kanyang patuloy na pagkakaloob kahit sa mga taong ayaw tumanggap. Because at the end of the day, doon makikita nilang, tayo at least makikita natin gaano kadakila ang kaluwalhatian ng Diyos. Imagine that, no? God is a God of mercy and grace. He always function with integrity. Hindi siya kagaya ng tao na nagre-react tayo sa emosyon natin, sa katwiran natin. Siya hindi. He always work with integrity. Ano ibig sabihin nito? He always works on His moral uprightness. Kaya nga, napakasarap ng buhay natin, sinasabi ni Minister Boy. Bakit? Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Hindi tinotoyo ang Diyos. Tayo tinotoyo. Because of His uprightness, because of the glory of His, the greatness of His glory, sigurado ka, hindi ka gagawa ng Diyos ng anumang bagay na ikapapahamak mo. Paborito kong sabihin lagi ito. Tanong mo si Lord, Lord, ba't mo nang pinahintulot sa buhay ko ito? Sasabihin ba ni Lord, wala lang, trip ko lang. Ay, kung kayo mga tao, mahilig kayo mag-trip eh. Di magti-trip din ako. No, God never works, where's this? He never operates with meaninglessness. Are you listening? He never operates with meaningless. Wala siyang ginagawa sa buhay mo na walang layunin, dakila, na magdadala sa isang mahusay na pamumuhay. Lahat ng nangyayari sa iyo ay may meaning. Hindi lang kahulugan eh, may kasaysayan. May kasaysayan ang buhay mo. Ano pa gusto mo?
panghahanapin mo sa buhay na ito na pati ang kasaysayan ng buhay mo ang gagaling sa Diyos. Hindi sa atin. We try to do a lot of good things. Ay, my life is meaningful because I'm helping a lot of people. Because, no! Your life is meaningful because it is God who is working in your life, period. You have nothing to do with it. He is never arbitrary in His dealings with His people. Yun ang sinasabi natin. Hindi siya pabigla-bigla. Walang ganun. Salamat na lang sa persistency ng Diyos. Listen to this. In either anger or mercy, galit man siya o nagbibigay ng habag, God always act consistently with who He is. Kaya siya ay magalit, kung siya ay magbibigay ng habag, kung sino siya, yun ang mapangyayari. Kaya secure ka, kapatid. Secure ka talaga sa posisyon mo. Kaya yung security natin hindi magagaling sa mga pinaggagawa natin. Ang security natin ay sa Diyos na tumawag sa atin. He always gives opportunity for repentance. Ay, nabanggit na natin kanina. Always. He always gives that opportunity for us to come back to Him kasi kilala naman niya tayo. No? God always acts according to who He is rather than out of emotion. God always operates according to the principle of grace. Did you hear that? God always works on the principle of grace. Ano ang grace? Undeserving favor. So lahat ng favor na tinatanggap natin, kay deserving mo hindi, at wala naman talagang deserving, ano sabi ni Lord? Ibibigay ko para sa iyo. Yun ang greatness ng kanyang glory. Walang aakusa sa Kanya kahit isa na nagkulang ka sa akin, hindi mo ko tinulungan. At sa atin naman, anong masasabi natin? Lord, you have been there with me. Kahit ngayon, anting memory verse, kahit ako'y nandun na sa ilalim ng balon kasi kasalanan ko. Ako may gawa, kaya nasa balon ako. Pero nung tumawag ako sa iyo, niligtas mo pa rin ako. Anong tawag doon? Grace. Sa mga kapatid, itong persistencing ito, sana ako'y tuwan-tuwa. No? Ako'y tuwan-tuwa kasi mas lalong na-cement, pag nakilala mo ang Diyos kasi mas nasi-cement yung pagkakilala mo, yung relasyon ninyo, at yung pagkatao mo. Ang pagkatao natin ay nabubuo kung sino ang Diyos mo. Are you listening? We are only made whole because of who our God is. Finally, nung araw may narinig ko ang kanta, Kaya Lang Friends, team song ng, nabot mo yun? Flying Nun. Yung Dominic, Kaya Lang Puro Friends. Ang naalala ko lang doon isa. At yun kaya nga gusto ko to eh. I always want, kasi nung kanta, naalala ko hindi ko makalimutan hanggang ngayon. He just talk about the Lord, He just talk about the Lord, He just talk about the Lord. Never asking for reward, He just talk about the Lord, He just talk. And that is what we need to do in preaching. Sabi niya kanina, di ba? Hindi 1, 2, 3, 4, 5. Walang ganon. Ang preaching is, this is my God. This is your God. Kapatid, sapat na yun. Upang ang tao ay makatanggap, umunawa, at makasumpong ng kaligtasan. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. So, magandang umaga po. Sa sandaling ito, announcement lang po, CSM, LSS Parañaque Worship Center, August 24, Sabado, alas 8 ng umaga. Open po to all areas. Kaya lang dapat ay CSM din, CSM lang. Okay. Pangalawa po, Family Affair Foundation Day. Lahat ay excited. Album launching, October 26, 2024, 2 p.m. at SM South Mall Events Center. Sandaling ito, let's listen to the repeat new song of the week, ang Diyos ay Tapat, composed by Sister Seni Radam. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin.
Nagbibigay